Morning guys. Yan, nagkakaano na naman po kami. Nagkakagulo. Nagkagulo na naman kami sa umaga. Pwede pag-unahin pag-just. Nakadress si Sia, nakadress. Sabi niya, mag-ano na daw siya, mag-uniform. Kaso lang yung, ano talaga, busy pa. So, parang maghanap tayo ng ibang mananahi, yung hindi po libok. Kasi malapit na pong September. Midyas, ano yun ang midyas? Oh, ano sa nga midyas? Kasi magsi-September na, kailangan lahat may uniform na sila. Lahat may uniform. Nabunot na po nipon ko guys. For today's video guys, ayan, bisan na naman tayo, bisan. Para nga atin si Sia ng party. Wow! Papa Christian, nagpipipiyong pa. Lingkod na nilingkod. Okay, mataas. Hindi naabot. Nakadress si Sia. Ha? Hindi. Uy, bis pa man layan na may klase pa. Kuhan mo yan na. Sweeper. Sweeper. Ang huling natin yung papa niyan pag kuhan. Pagkuha. Papa. Oh, yan. 10:30. Nag-i-scrub. Nag-i-scrub it room. Kaya tumanito, magkukuhaon ka pamalat na mga oras. Kaya itong after ng session, mag-floor wax sila. Say what? Yan lang siya niyo guys. Nakadress po siya. Tingnan niyo. Nakadress si Sia. Ikot. Tan-tadan, tadan. Tadadadan. Krislin, kadina. Uniform, dali. Maaga pa naman. Kasi kahapon meeting namin, pwede daw sila, sila Krislin, hindi maaga magpunta doon sa school kasi ang nangyayari po, naglalaro lang yung mga bata pag maaga, takbo ng takbo. Kakadumi yung mga damit nila. Kasi meron pang nagpupunta doon, mga 6 o'clock pa lang, 6 o'clock or 6:30. Wala pa yung teacher. Tapos sabi ng teacher kahapon, sasabihin nyo, mga maestra daw, late. Sa totoo lang daw, oras nila pagpasok, mga teacher, 8:25.
pwede silang magmaaga, Lunes, Martes, mga 7:15. Kasi yung flag ceremony, 7:30. Wag lang daw din lalampas sa 8:30 kasi klase na yun. At wag lang naman din aagahan kasi yung nangyayari po, yung mga bata naghahabulan daw kuno, naglalaro. Tapos may nadidisgrasya pa, matumba, masusugatan. Tapos sisisihin yung yung mga guro dahil sabihin late magpunta. Oras po nila pumasok 8:25. Kuy, Kreslin, pakali. Sus, kanina ka pa. Kali. Dali na, Kreslin. Kreslin, kahit pag ng batunis, hindi talaga pa marunong. Guy, ginoo ko. Kalating oras ka na nagpapakot. Di po man na tatapos. Uniform. Grade 3 ka na. Kahit ng butonis. Oh. Sabi ko, yung buhok. Tuwalya. Yung buhok. Aanuhin ng mabuti. Dali. Wala. Yung Kreslin nyo talaga. Iwan ko na lang. Guys. Tamod. Ano pa tong buhok mo? Muram ko dyan. Bisan pag mahumuram, kayo naman kapahid, diri asya. Di ba sabi ko, gaganunin mo yung buhok mo. Hindi yung ganun lang. Pakita, nasingaman na. Nahaplas-haplas lang niya yung tuwalya. Guys, yan. Magang-maga. Inaano tayo. Sige. Medyas. Hangir pa na. Pansabong hangir. Hindi yung pakalat-kalat lang. Ganyan po kami pag umaga. Pag magmedyas naman, barahiwi, baliktad. Oh my gosh. Patawarin. Siya. Kuha ka daw doon lingkuran na guti. Lingkuran kasi papaupiin natin si ate dito. Oy, nail cutter naman ha. Yung mga kuha tapos ano? Ha? At yung siya. Yung sapatos. Nagkater siya. Ay, makuhan. Ano, may balon? Huray! Oh. Para lititin soft drink. Yun na lang.
Alis na si kuya. Tingnan nyo yung ano namin, kortina. Talagang makikita yung nakaganyan. Kasi ginagawa nilang salamin. Tapos may makakatingin na ano na viewers dyan. Sabihin, nagkortina pa. Tapos gaganyanin lang. Hindi po ako naggaganyan. Talagang inaayos-ayos ko 'yan. So pag ganitong bihisan, yan makikita niyo nakaganyan. Minsan kakalimutan ko na ibaba 'yun. Nagiging kuridas na. Tapos sasabihin, nagkortina pa. Wala naman sa ayos. Paano? Hindi naman lang po ako ang nakatira dito. Kada isa sa amin, mayroong kinikilos na hindi natin napapansin. Hindi nyo lang alam guys. Buong araw ko, nai-stress talaga ako. Pero, enjoy lang natin. Yung pagka-stress natin, enjoy lang. Sino ba guys yung hindi may stress? Halimbawa. Bad guys, black heart. Halimbawa guys. Bubuksan mo yung ref. Agoy, ginoo ko. Walang mga laman. Yung pitsil, yung bote, nakarep, pero walang laman. Gumaganon yung tinga natin. Kasi may umiinom, mahilig ng malamig, may umiinom. Kahit wala ng laman, binabalik pa rin sa ref. Minsan, ganyan lang yung yung laman ng tubig ng pitsil, ng bote. Sabi ko sa kanila, hilig nyo naman ng malamig. Sana pag napansin, wala ng laman, lagyan bago lagay sa ref. Kasi pag oras na ng kainan, walang malamig na tubig, nagrereklamo kasi walang malamig. Sa tingin nyo guys, kasalanan ko ba yun? Sila yung mahilig. Parang punasit ko. Inom ng inom. Tapos yung pag matulog, guys, kinikwento ko lang po ito guys ha. Kasi sabi nyo, kahit kahit anong content ko, manonood kayo, tapos kunting kwento-kwento, yun, kinikwento ko sa'yo. Pero hindi po ako nagrereklamo. Diba, sa lahat naman po dyan, ng mga nanay, kahit yung mood mo, nasa ayos yung mood mo, pag nakaka-enkwentro ka ng ganun na sa loob ng bahay nyo, talagang iibsan yung mo, yung mood mo, di ba? Yan na po sila guys. Nandun na yung kuya nila, hinatid na. Nandito pa sila. Pinapapunasan ko yung sapatos ni Chrislyn. Kasi maalikabok. Yung bagong sapatos niya na padala ng mama niya, nasira kaagad. So ayan, binalikan na niya po yung sapatos niya. Ang sira lang po niyan yung sa takong. Manipis na, tsaka meron na pong butas. Tapos pag nagkataon na maulan naman, basa na naman po yung medyas niya. Pero okay pa siyang suotin, okay pa. Kaso lang butas po yung sa may takong banda. Tingnan mo nga. Yan! Pero laban lang po guys, laban. Ang importante merong susutin.
Yung kuya niya naman, bago yung sapatos niya. Shout out pala. Diyan. Bagong sapatos. Napapansin ko naman kay Sansan, yung sapatos niya na bago, parang inaano, parang anong sa tawag dun? Isusuot niya sa isang linggo, nakakadalawa lang niya po isuot yung bago niyang sapatos. Tapos sinusuot niya yung kanyang luma. Meron naman po siyang luma na isa dito na medyo may ano din. Yun, parang alternate lang po yung pagsuot niya. Siguro inaano niya na hindi agad maluma yung bagong sapatos. Sinusuot niya Lunes, Martes ata. Huwebes naman po ngayon. Yun lang po yung pagsusuot ni Sansan. Inaalagaan po niya yung bagong sapatos niya. Si Chrislyn, sa ano pa po niya yan na sapatos. Grade 1. Mas matibay-tibay pa yung nabili ko na sapatos. Yung dala naman po ni Mama Walin na black shoes para kay na lang po niya yun doon, parang nabasura, pero bago pa po siya. Siguro sa tinagal-tagal na tinatago yung mga sapatos, yun, madaling masira. Yung mga swilas, parang lumalambot. Ganun. Kung ka na mo tubig, tinubigan mo na ni tumbler. Ha? Yan, parang Cinderella si Sia. Para po siyang attend ng party. Sige daw, nabungi na daw siya. Umpisa na pong magkawandabunot yung ni Sia Ipin dahil magsi 7 years old na po siya sa 7 years old na po siya sa January 27, pero medyo matagal-tagal pa. Nano? Ay, Isus, Ginoo ko. Lalaban na ito. Sige na, bye-bye na. Nagsialisan na po yung mga estudyante. Patayin yung ref. Patayin yung electric fan. Patayin yung ilaw. Maya na tayong maglinis kasi medyo maaga pa. Relax muna. Magkakape muna tayo, guys. At saka natatawa talaga ako kahapon, guys, ha? Kasi sabi ko nga atin po tayo ng meeting. So, nang magpunta po ako sa eskwelahan, marami na pong nanay, pero nasa labas pa kasi hindi pa naglalabasan yung mga bata. Pagkalabas ng mga bata, so bali pasok na po kami. Tapos pumili talaga ako ng maupuan ko. Yung dating ko doon, nag-ano po ako, guys. Parang nag-iba lang po ako ng pwesto. Hindi po ako humalo sa maraming nanay. Yung kunwaring lang ba? Pasimple lang. Doon lang po ako sa gilid. Kunwari nagsisilpon.
hanggang sa makapasok na po kami sa room. Upo ako. Medyo pag upo natin, parang gitna tayo sa karamihan. Sabihin natin, mga ipangatlong upuan po ako. So, kung nauna pag upo, mga ipangatlong upuan, hindi naman as in, front na front po tayo. Pagkaupo ko napansin ko, parang ako ang nauna. Yung iba po guys, sa likod ko na nangupo. Para po akong merong na para po nakagkakaroon po ako ng idea. So, yun. Umpisa na po mag-meeting, mga agenda. Tas, yung last, sabi ng teacher, nandito na po tayo sa exciting part. Wala lang po ako. Para lang po ako walang nadinig. Yung yung mag-i-election na election officer. So, yun nga. Sabi, sige, election na. Mag-nominate na po kayo kung sino po yung presidente. So, ako lang, cellphone lang po akong cellphone. Pero ako yung binigyan ng ng papel para sa pag-attendance. Ako yung nagbigay. Pagkatapos nun, ako nag-collect, tas binigay ko sa teacher. Tas yun, meeting na po kami, agenda, kung ano po yung mga dapat gawin sa school. Tas yung last nga, yung mag-election na. May nag-nominate. Tapos hindi naman po kami nagpakilala isa't isa. Basta sabi nila, I nominate ko hindi ko po siya kilala, sabi niya. Hindi ko lang pinansin. Tas sabi ng teacher, si Cornelius. Nadinig ko, Cornelius. Tas nakasulat na sa blackboard. Sabi ko, sinong Cornelius po yan, ma'am? Sabi niya, di ba mama ka ni Creslin? Hindi naman po ako mama ni Creslin, lola lang po. Lola ka ko, no? Parang hindi alata. Yun nga, sabi nila, sige, siya na lang. Ang nangyari po sa, eleksyon namin kahapon sa meeting, pointed turuan. So, ako naman po yung, nila, tinuro. Sabi ko, hindi ko Cornelius Astor po ako. Asi ko, pangalan yun, sinabi ko na. Tapos yun, mag-ano na po sa presidente. Tapos, puro ayaw. Tinuturo ayaw, busy ako. Tumayo po ako. Ngayon, wala na kayong palag. Sabi ko, wala kayong palag. Dahil ako yung tinuro yung presidente, ako ngayon ang magdidesisyon kung sino po magiging kasama ko. Kung sino po yung magiging alalay ko po. O pinanuro ko sila. Walang imik. Wag po kasi busy po ako. Pareho po tayong busy. Ako, kung sa busy lang, busy po ako. Pero pinili niyo po akong ilagay dyan. Wala kayong magagawa akong magpipili. Ako yung presidente. Halos lahat kami ma-officer. Yun po yung naanoan ko pag attend ng meeting. Kasi ako po, kilala talaga po ako sa school na palaging nagiging official. Tapos, kami lang naman din po, magka-classmate ang grade 1, grade 2, parang magkakilala na. So, ayun. Ituturo ka talaga. Di ka talaga makakapalag. Kasi yung election sa eskwelahan, hindi na po butuhan. Pointed na po. Ituturo na lang para hindi po matagal. Sabi naman ng teacher, sige na, kay ano lang naman dito. Magkaroon lang po ng officer sa room natin. Yun nga, magkaroon ng officer sa room. Tapos, obligasyon naman kahit anong patawag kada PTE meeting, ikaw naman nga naging officer ka,
obligado kang umattend. Paano kung magkaroon po ng biglang patawag mga officer sa homeroom PT or sa lahat ng school campus ng mga opisyalis na timing po na meron po tayong ginagawa tas hindi po tayo na naka-attend o maano tayo sasabihin, ay sus, ba't pinili nyo yan, hindi naman pala active. Yun po yung naanuhan ko. Katulad ngayon, ano na ni Sia, sa bagay kay Sia, hindi naman po ako naka-attend sa meeting ni Sia at saka sinadya ko yun na hindi ako umattend dahil alam ko din po yung mangyayari. So, meron naman po kaming GC, nalalaman ko naman po kung ano po yung mga pinag-usapan sa school. Ngayon, sa grade 3, Creslin, nagkaroon din na po kami ng GC. So, yun. Umpisa na po yung chat-chat. Ma'am President, ganito yung natin. Di wow? Nagkaroon talaga tayo ng obligasyon. Pero salamat naman. Salamat sa kanila kasi meron po silang tiwala sa akin. Ganun. Pero talagang obligado ka talaga pag official ka ng homeroom PTE. Lahat ng pag-usapan na kailangan ng mga official talagang magpupunta ka doon. Tanghali na guys. Yan, tuyong-tuyo na po yung natin. Mga nilabhang kahapon. Kailangan nating iligpit para maging maliwalas na po yung bahay. At doon siya nandun sa loob. Nagluluto na ng ulam yung papa niya. Nagluto na sitaw, adobong sitaw. Ay, nagkuwan, pandukdok. Pandukdok. Mainit. At walang klase daw bukas. Iwan ko, walang klase si Sia. Martes sila babalik. Iwan ko kung may klase ngayon bukas si Creslin. Kung meron. Pero para sa mga public lang yata yung walang klase. Si Sansan siguro meron. Sabi ko, mabuti yun dahil makakapagpahinga po ako sa pabaon-baon. Pabaon araw-araw. Nauubos na po yung ko dito. Tenda guys. At saka hinanda ko po yung yung pinapadala ni Rosan sa akin, papadala kay Papa Bits pag uwi ng Tacloban dahil gagamitin ni Skiddy sa August 30 yung costume ni Creslin. Alam ko na tingnan nyo po ito yung costume niya na dress na Philippine dress. Yan. Yan po. Gagamitin ni Skiddy. Tapos pagkatapos gumamit ni Skiddy, ibabalik naman po dito. Para magamit naman po ni Sia. Si Sia po yung susunod na gagamit nito. Yan. Kasi makikipamista po si Papa Bits doon sa Manloret. Pista po 25-26.
Pasyal muna siya. Gas. Ang init-init guys. Tanghaling tapat. Tirik na tirik po yung araw. Naghahanda na si Christian ng pananghalian. Init, ang init. Kahit dito sa loob guys, yan. Pumapasok yung singaw ng singaw ng init ng panahon. Kahit nandito lang po tayo sa loob, na gigiba yung natin, mukha. At may pipino na naman po kami. Yan, tinawag po ako ni Madam. Pinapagpili po ako dahil nag-harvest na sila. Tas, parang bubunutin na naman po yung tanim na pipino. Tas papalitan na naman ng ibang tanim. Season po ng pipino. Yan, marami pong pipino. Halos halos araw-araw po nagpipipino po kami. Maano lang sa suka, magastos pati sa asukal. So ayun, kumuha tayo ng 4 na piraso. Yan, 4 na piraso na pipino. Ano pa kami ngayon sa pipino? Sagana. Kasi nga nag-harvest sila, Madam. May bumili. Itlog, misty at saka ice. So, meron na naman po tayong pambili ng sigarilyo, soft drink. Mamaya na pong hapon tayo guys. Yung biskwit. Ha? Oh, nagida. Manananghalian na po kami guys. Ayan, nadubong sitaw at saka dilis, bulad. Yan, special po siya. Sige na, pag-pray na. Pray na. Wow. Kain Papa Beach. Juice agad. Juice agad si Papa Beach. Kaon Mama Walen! Daw! Maya na po yung pagtupi guys. Hinanapan ko muna si Papa Beach ng bag. Lalagyan ng niya, kunting gamit. Hindi naman po siya magdadala ng maraming damit kasi meron naman po siyang damit doon sa Tacloban. Mga ilang piraso lang. Siguro mga brief po niya. Bukas ng umaga po sila aalis ni Boss Tipin. Bali, sasabay po siya. Puti na lang po na meron siyang kasabay pag balik. Okay lang naman yung pabalik dito kasi dire-diretso naman. At wala naman po siyang gaanong dala. Para matry po niya yung magbiyahe ng mag-isa lang. So, dito po yung tatahian natin. Banda dyan. Yung mga bag ngayon na ino-order mo, maganda tingnan sa picture. Pag sa actual, agoy, ginoo ko.
Tulad ng bag na in-order ni Mama Walin. Pero sa una pa yun. Ang tagal na yun na in-order ni Mama Walin. Tinago ko lang. Kasi yun nga, gagamitin ni Chrislyn. Yung grade 3. Nagamit naman po siya. Mga 3 araw or 2 lang po guys. Pero ang nangyari is nandito na. Nakalinyada na po siyang sunugin. Kasi wala, ano talaga. Yan, tingnan nyo guys, nandito. Balak kong labhan. Kaso lang, talaga, yan, bago-bago. Ganda pa po siyang tingnan. Pwede pa naman sa mga bata na ano, yan, tingnan nyo yung ano, nagbakbak. Tapos, nung ihatid ng papa niya, pag ano ni Chrislyn, pagbaba ng motor, napigtas guys, oh. Napigtas. Dito. Kasi manipis lang po siya. Manipis. Maganda lang po siya sa picture. Yan. Tingnan nyo guys yung ano, yung loob. Parang 1 year na po na ginamit. Yan, nagganda punit-punit po siya. Yan. Tapos ayan. Yan po guys. Pero pwede naman po to siguro tahiin. Kasi nasasayangan po ako guys. Kay ayan, bago pa. Lalabang ko sana. Pero parang naano po ako. Kasi yun nga. Yan. Pwede naman to pang ano lang na gamit. Pang kamadalian. Halimbawa, maliligo sila ng dagat. Pwedeng lagyan ng bihisan. Pwede. Kasi ano talaga, iwan ko ba? Yan. Ilang araw lang po ito na ano, na nagamit ni Chrislyn. Nasira kaagad. Ganda lang po siya tingnan sa labas. Pero sa loob, naku, nagganda gutay-gutay. Pero tatayin ko din lang po ito, tatayin. Hiin lang din po natin. Anuhan po natin ng ideya. Tapos, ibibigay ko ito sa ano, yung bata na ano, customer ko dito na umuwi na. Pumapasyal naman po siya minsan dito pag walang klase. Si Samantha. Yun. Bibigay ko na lang po sa kanya. Ayusin ko muna. Yung ibang mga damit na pinaglumaan nila, ano, nila Chrislyn at saka ni Sia. Binigay ko na rin po sa kanya no magpunta siya dito. Magpunta po siya dito sa lula niya. Binigay ko kasi nagmamasikip dito sa ano, sa mga maraming damit na hindi po ginagamit. Yung mga dress naman na medyo okay pa, pwede pang pangrampa, tinabi ko rin yun dahil para kay Duday. Nung magpunta dito si Duday, magbakasyon, pag-uwi ni Duday, maraming damit yun na nadala, na iuwi sa Tacloban. Kasi siya po yung siya po yung sumusunod kay Sia na lumaki. Sayang po guys kung aanuhin lang. Dito lang. Manipis kasi parang naunat yung ano, naunat yung pila. Kasi dito na napunit, natanggal yung tahi, kaya ayun. So, ayusin din po natin. Susunugin ko na sana. Buti na lang na ano ko. Na-check. Ito naman ito. Inublihan ko ito ng tahi, mga tahi. Tapos, meron po akong hindi nakita.
Ito lang. May tas-tas na konti. Yan, tas-tas na konti. So, yun po yung ano natin. Tatahiin. Ito, na isa. Tatahiin ko muna bago laban. Sayang, sayang. Kasi sabi ko kay Mama Walin na huwag ka nang order ng order. Pareho lang naman po yung presyo sa online at saka dito sa ano, sa merkado or sa mga shopping. Diyan sa ano, sa Katmundaan pag Tabo ngayong araw, Wibis Tabo, yung Tabo ba na maraming tinda. Pwedeng pumili. Mas matibay-tibay pa. Yan po yung ginagawa natin, guys. Sa araw-araw, nag-check po tayo kung ano dapat natin makilos. Tutusok pa tayo, natutusok. Yun, nakatulog si Sian na. Kasi, ano na po yung oras? Alauna na. Alauna 29. Tapos natin tahiin ito. Ito naman po yung tatahin natin. Parang nahihirapan po ako, guys. Kasi manipis talaga siya. Hindi ko napopurma po dito. Nahihirapan po tayo. Hirapan po tayong i-ano. Parang walang pagkakabitan ng sinulid dahil manipis na manipis. Pinapagproblema pa ako nito, pinapagproblema. Ganyan, pagtsagaan. Try natin kung insakto. Swak na swak yung pagkatay natin, hindi mabakjab. Hindi mabakjab. Ano lang muna, temporary lang muna, mababaw lang muna na katahi, saka na natin balikan yung tahi ulit. Parang naano na po ko nito, parang nahihilo na tayo, guys. Nahihilo na tayo sa init. Na yung mga ano natin dito. Ako, parang hindi nasasama. Parang hindi nasasamang matay. Oh my gosh.
nasasama matahi. So, ayan po guys, for today's video, hanggang dito na lang muna tayo yung ano natin, vlog. Kasi parang pinahihirapan po ako nito ng tinatahi ko na bag. Parang hindi nasasama yung tinatahi ko dito sa ilalim. Yan, hindi nga nasasama. So, ayan, shout out po sa lahat. God bless us all. Thank you for watching. Bye-bye muna guys. Bye-bye muna. Tingnan natin guys kung natahi. Ayan. Natahi nga. Pero ano lang. Kunti lang. Talagang ano. Talagang babalik-balikan pa to ng mga ilang beses para hindi na mapigtas. Guys, bye-bye muna. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye po.